Cellbox. Si Jackie Alquizar ay kilalang sigat astigin sa kanilang lugar. Puro lalaki ang mga barkada niya at minsan na rin siyang napagkamalang tomboy dahil sa pananamit at kilos niya. Nagtrabaho siya bilang masahista noon pero tinanggal siya sa trabaho nung may nag-apply na sexy sa spa na pinapasukan niya. Mabuti na lamang at may nakitang poster ang mga kaibigan niya. Nalaman niya na naghahanap pala ng janitress ang isang kumpanyang malapit sa kanila. Nung nagsimula na siya sa trabaho niya bilang janitress at habang abala siya sa paglilinis, ay isang lalaking bigla na lamang sumulpot at ininis siya. Ang lalaking ito ay si Borge de Guzman, isang negosyante at nanggaling sa isang mayamang pamilya. Sa sobrang inis ni Jackie, hindi na niya napigilan pang sapakin ito sa muka. Nagkapasa ang lalaki at sa sobrang takot niya ay kumari pa siya ng takbo paalis. Ngunit laking gulat niya nung nalaman niyang hindi pala simpleng tao lang yung sinapak niya. Sino kaya ito? At paano kung ang lalaking yun ay biglang palambutin ang puso ng sigang kagaya niya? Ang aga-aga nag-aaway na naman kayo. Kapag hindi kayo tumigil dyan, pag-uumpugin ko yung mga ulo niyong walang buhok. Sita ni Jackie sa mga tropa niyang nagtatalo. Nagtatalo kasi ang mga ito sa harap mismo ng tindahan nila. Ito kasing si Cardo, inagaw yung chicks ko. Paliwanag ni Tonyo sabay duro kay Cardo. Hindi ko inagaw yung chicks mo, kusa siyang lumapit sa akin. Hindi ko naman alam na sa'yo yun. Single daw siya, kaya pinurmahan ko na agad. Baka mapormahan pa ng iba. Hindi ko rin kasalanan na mas pogi ako kaysa sa'yo. Depensa naman ni Cardo. Malakas na natawa si Jackie kaya sabay na napatingin ang mga kaibigan niya sa kanya. Bakit ka tumatawa dyan, Jackie? Kunot noong tanong ni Tonyo. Nakakatawa kasi kayong dalawa. Talaga bang sisirain yung pagkakaibigan niyo dahil lang sa isang babae? Naku naman mga tropa ko. Huwag ganyan mga tol. Hindi tama yan. Babae lang yan. At may kasabihan nga na, friendship is better than cure. Marami pang ibang babae dyan na pwede niyong sutain. Payo ni Jackie. Friendship is better than cure? May ganung kasabihan ba? Takang tanong ni Cardo at napaisip ito. Oo naman may ganun. Nabasa ko yun sa karatula kahapon. Giit ni Jackie at binatukan silang dalawa. Kaya kayo, umayos kayo. Babae lang yan. Bakit hindi niyo ako gayahin? Relax lang ang buhay ko. Hindi ko kailangan ng lalaki. Masaya naman ako na kayong kasama ko. Ako na lang syutain niyo. Pero kunwari lang kasi hindi ko naman kayo type. Kung syota ka namin, edi pwedeng pakis? Hirit ni Tonyo kaya binatukan niya ulit ito. Loko, hindi ka pa nga nagtutoothbrush? Asik ni Jackie at inirapan ito. Nagsipilyo kaya ako. Magsipilyo ka ulit, Tonyo. O siya, mauna na muna ako. Saan ko naman pupunta? Inutusan ako ni Tita Madam eh. Kayo na munang bahala dito sa tindahan. Kapag may loko-loko dito, upakan niyo agad. Tugon ni Jackie at naglakad na paalis. Si Jackie Alquizar ay isang dalaga na ubod ng siga. Bata pa lamang ito ay tigasin na ito. Mas napapabarkada kasi siya sa mga lalaki kesa sa mga babae. Mahabang t-shirt, basketball short at itim na sombrero ang madalas niyang porma. Kung hindi lang mahaba ang buhok niya ay magmumukha na talaga siyang lalaki, lalo na sa klase ng paglalakad na meron siya. Ulila na sa ina si Jackie at hindi naman niya kilala ang tatay niya. Wala kasing nabanggit ang nanay niya. Basta ang alam lang niya ay malaki ang galit nito sa kaniyang ama. Noong namatay ang nanay niya ay naiwan siya sa pangangalaga ni Tita Madam. Si Tita Madam ay ang matalik na kaibigan ng kaniyang ina. Wala itong asawa at anak. Kaya kinupkup na siya nito. Jackie, ikaw na muna mag-ayos nito. May kukunin lang ako. Utos ni Cardo at inabot sa kaniyang tools na pang-ayos ng sasakyan. Ang mga tropa niya kasi na sina Cardo at Tonyo ay nagtatrabaho sa isang car repair shop at madalas siyang tumatambay sa shop para panoorin at tulungang paminsan-minsan ng mga ito. Huminga ng malalim si Jackie at pinagpatuloy ang ginagawa ni Cardo kanina. Nasa gilid niya naman si Tonyo at nakatulala ito. Hoy, Tonyo, oras ng trabaho pero nakatulala ka sa akin ng ganyan. Minamanyak mo na ako sa isipan mo, no? Nako, uupakan kita. Sige ka.
May naisip lang kasi ako, Jackie. Ano namang naisip mo? At nag-iisip ka pala. Sana all. Tomboy ka ba, Jackie? Ano sa tingin mo? Napanguso si Tonyo. Pumapatol ka ba sa babae? Hindi. Mukha lang akong tomboy pero lalaki ang gusto ko. Mas gusto ko ng talong kaysa sa donut. Ibig sabihin ay may chance na magkagusto ka sa isang lalaki? Malamang. Bakit ba yun ang iniisip mo? Baka kasi gusto mong maging boyfriend ako. Pareho naman tayong single. If it doesn't work, at least we are tired. Tried yun. Tired ka dyan. Pagtatama niya sa sinabi ni Tonyo. At tigil-tigilan mo nga ako, Tonyo. Kilabutan ka. Wala pa sa isip ko yung pagbo-boyfriend. At isa pa, maraming babae dyan. Sa kanila ka na lang. Hindi kita ipagdadamot sa kanila. Ouch! Busted agad ako. Pero tama ka. Marami pa namang ibang babae dyan. Yung mas sexy at mas maganda sa'yo. Sa kanila na lang pala ako. Ayoko na sa'yo. Hindi na kita crush, Jackie. Napangiwi si Jackie. Maiba ako, Jackie. Nakahanap ko na ba ng bagong trabaho? Kung naghahanap lang sana si Boss Oscar ng bagong tauhan dito sa talyer, ay ipapasok ka sana namin ni Cardo. Kaso, walang hiring ngayon eh. Ang hirap maghanap ng trabaho, Tonyo. Sa panahon ngayon ay mas pabor na yung oportunidad sa mga taong nakapagtapos ng high school. Eh hindi naman ako nakapagtapos ng high school. Nagsisisi ako na tumigil ako sa pag-aaral noon. Nung namatay si nanay ay nawala na rin ako ng ganang mag-aral. Siya lang naman kasi yung kaisa-isa kong inspirasyon eh. Tapos nawala pa. Bakit ka ba kasi natanggal sa spa ni Manong Lando? May inupakan ka bang customer? Isa pa yung Lando na yan. May nag-apply na sexy doon sa spa. Kaya sinibak niya ako. Mas makakaakit raw ng customer kung ganun ka-sexy ang masahista. Ang galing ko pa namang sanang magmasahe. Pero wala na akong magagawa. Negosyo niya naman yun at may karapatan siyang tanggalin ako sa trabaho. Ay, may naalala ko. May nakita nga pala kaming poster ni Cardo kanina. Ani Tonyo at may kinuha sa bulsa nito. Iniabot nito kay Jackie ang isang poster. Ano to? Basahin mo kaya nang malaman mo. English ang nakalagay eh, kaya hindi ko masyadong naintindihan. Pero may nakalagay dyan na hiring. Tama ka, may hiring nga. Naghahanap sila ng janitress. Malapit lang dito sa atin ang kumpanyang to ah. Saad ni Jackie at napangiti siya. Baka swertihin na ako dito. Susubukan ko mag-apply bukas, Tonyo. Salamat dito ah. Anong salamat? May kapalit yan. Ano naman ang kapalit? Kiss dito sa pisngi. Ani Tonyo at inilapit ang mukha nito sa kanya. Ngumunguso-nguso pa ito. Loko, yang pader na lang kayang halikan mo. Masyado kang maharot. Sagot ni Jackie. Ilang oras pa siyang nanatili sa talyer at nakipag-asaran sa mga kaibigan niya bago niya naisipang umuwi sa kanila. Jackie, saan ka na naman galing? Hindi mo ginawa yung inutos ko sa'yo. Hindi ba sabi ko, ilabas mo na yung mga basura? Sermon kagad sa kanya ni Tita Madam at binato pa siya ng tsinelas. Mabuti na lamang at nailagan niya ito. Po, nailabas ko na po yung mga basura. Maling sako ang nailabas mo. Imbis na mga basura yung sako na puno ng luma kong damit ang naitapon mo. Kung ano-ano kasi ang inuuna mo kaya hindi mo tuloy nagagawa ng maayos ang utos ko. Nagmano si Jackie kay Tita Madam at inakbayan ito. Pasensya na po, babawi po ako. Ako na po magluluto ng hapunan natin at ako na rin po maghuhugas ng mga plato. Ayos po ba yun? O siya, gawin mo yan ha, ayusin mo rin. Sumaludo si Jackie at nagtungo na sa kusina para masimulan na ang kaniyang pagluluto. Pagkatapos magluto ay pinagsaluhan nila ito. Ano na nga palang balita sa paghahanap mo ng trabaho, Jackie? Hindi pa rin po ako natatanggap pero may lalakarin po ako bukas. May hiring ng janitress sa isang kumpanyang malapit lang dito sa atin, Tita Madam. Susubukan kong mag-apply bukas. Basic lang naman sa akin ang paglilinis at pagmamap ng sahig. Mabuti yan, para naman hindi ka patambay-tambay lang. Tita Madam, pasensya ka na sa akin ha. Sorry kung minsan pasaway ako at matigas ang ulo. Siguro nagsisisi ka na kinupkup mo ko. Ang drama mo naman, Jackie. Hindi ako nagsisisi na kinupkup kita. Mag-isa na lang rin naman ako sa buhay. At saka masaya akong kasama ka kahit na madalas mong pinapasakit ang ulo ko. Sa tuwing nakikita ko ang mukha mo naalala ko ang nanay mo sa'yo.
Ngayong kasama kita'y pakiramdam ko'y kasama ko rin siya. Tita Madam, hindi po ba talaga nasabi ni nanay kung sino ang tatay ko? May napanood po kasi akong teleserye. Yung bidang babae ay anak pala ng isang mayamang negosyante at isa pala siyang tagapagmana. Nagbabaka sakali lang po ako na baka mayaman din yung tatay ko o isa siyang mafia boss. Hay, gusto ko rin siyang makasama. Gusto kong maranasan ng magkaroon ng tatay. Padabog na inilapag ni Tita Madam ang kutsara. Tapos na akong kumain, Jackie. Ikaw nang maglimpit dito. Matutulog na ako. Paano po yung tanong ko? Hindi ko alam kung sino at nasaan ang tatay mo. Mas mabuti pang huwag mo na siyang hanapin, Jackie. Di ba nga hindi sinabi sa'yo ng nanay mo kung sino siya? Kaya dapat huwag ka na rin magtangkang kilalanin pa siya. Sigurado ako na may malalim na dahilan ng nanay mo kung bakit ayaw niyang makita mo ang tatay mo. Lita niya ng ginang at iniwang nakanganga si Jackie. Napainom na lamang ng tubig si Jackie. Kinabukasan, alas 5 pa lang ng umaga ay gising na siya. Akala ko ba mag-a-apply ka ng trabaho, Jackie? Tanong ni Tita Madam nung nagkasalubong sila. Opo, mag-a-apply nga po ako. Hinagod siya ng tingin nito. Paano ka matatanggap sa trabaho kung ganyan naman ang suot mo? Dapat presentable kang tingnan. Hindi basta-bastang kumpanya yung pag-a-applyan mo. Kaya malamang sa malamang, mataas ang standard nun kahit janitress pang papasukan mo. Magpalit ka ng damit. Napakahaba niyang t-shirt mo. Tapos idagdag pa yung sombrero mo. Para ka lang tatambay sa kanto. Komento ng ginang kaya't napapakamot siya ng ulo. Wala naman po akong nakikita ang problema dito sa suot ko, Tita Madam. Pwes, ako'y meron. Magpalit ka. Mag-dress ka o di kaya magpalda. Tita Madam naman, ayos na to. Nangangati ako sa palda at dress eh. Maniwala ka sa akin, Jackie. Sige na, magpalit ka ng damit. Yung maganda naman at yung hindi ka magmumukhang siga sa kanto. Sumimangot siya at pumasok ulit sa kwarto niya. Hinalughog niya ang cabinet niya para maghanap ng damit na masusuot. Isang puting dress ang napili niya. Katamtaman lang ang haba nito at sa lahat ata ng dress na meron siya ay ito pa lang ang naisuot niya noon. Habang tinititigan niyang refleksyon niya sa salamin, ay sumulpot si Tita Madam sa likuran niya. Yan ang sinasabi ko. Ganyan dapat ang damitan mo para magmukha ka namang tao. Natutuwang sambit ng ginang at manghang-mangha itong nakatitig sa kanya. Grabe naman po, hindi ba ako mukhang tao kanina? Ewan ko ba sa'yo, Jackie? Napakaganda mong babae. At maayos naman ang hubog ng katawan mo. Pero gustong-gusto mong sinusuot yung malalaki mong damit at yung mahaba mong short. Akmang dadamputin niya sana ang sombrero niya pero tinampal ni Tita Madam ang kanyang kamay. Huwag na yan, hindi mo yan kailangan. Hindi yan bagay sa suot mo. Pero Tita Madam, wala nang pero Jackie. Huwag kang magtsinelas ha, may dalshoes ako doon, kasya yun sa'yo. Sinunod niya ang lahat ng sinabi ni Tita Madam. Nilagyan pa siya nito ng kaunting makeup at lipstick. Hindi po ba masyadong OA itong ayos ko, Tita Madam? Hindi OA yan. Bagay kaya sa'yo. Para kang naging ibang tao. Pagkatapos ay nagpaalam na siya at nagsimula ng maglakad papunta sa kumpanyang pag-a-applyan niya. Hindi na siya nag-tricycle pa dahil mag-aaksay lang siya ng pamasahe at ilang minutong lakaran lang naman ito. Nalaglag ang dala niyang panyo. Miss, yung panyo mo. Nilingon niya si Tonyo. Ito kasi ang nakadampot ng panyo niya. Nakatulalang inilahad ni Tonyo ang panyo sa kanya. Isusoli ko lang tong panyo mo, miss. Isasama ko na rin yung puso ko. Pakiangkin na lang. Ani Tonyo. Napakurap si Jackie. Miss, may mapa ka ba? Ano? Bakit? Kailangan ko ng mapa kasi para akong naliligaw kapag tinititigan kita sa mga mata. Boom! Panes! Napakaganda mo naman, miss. Ako nga pala si Antonio Rizal. Tonyo for short. Sabay lahad nito ng kamay sa kanya. Humagalpak ng tawa si Jackie. Paawat ka naman, Tonyo. Hindi tayo talo. Miss, bakit may kaboses ka? Parang kaboses mo yung kaibigan kong si Jackie. Mukhang unggoy nga lang yun. Di hamak na mas maganda ka naman kaysa sa kanya. Lamang ka ng ilang paligo. Pwede ba kitang syutain, miss? Napairap si Jackie at binatukan si Tonyo. Tangik,
Hindi mo ba ako nakikilala? Nakikilala kita. Ikaw yung future asawa ko. Ako to, Tonyo. Si Jackie to. Para ka namang ewan. Bumabanat-banat ka pa talaga dyan. Banatan kaya kita. Nanlaki ang mga mata ni Tonyo at hinagod siya ng tingin. Inutusan pa siya nitong umikot-ikot. Ano? Ikaw ba talaga yan, Jackie? Bakit kakaibang itsura mo? Tao ka na ngayon. Ang OA ng reaksyon mo. Nag-ayos lang ako ng konti. Hindi mo na agad ako nakilala? Umawang ang labi ni Tonyo. Bakit chicks na chicks ang datingan mo ngayon, Jackie? Saan ang lakad mo? Mag-a-apply ako ng trabaho. Yung trabahong pinag-usapan natin kahapon. Pinag-ayos ako ni Tita Madam para mas presentable akong tingnan. Ang ganda mo, Jackie. Maganda talaga ako. Mamaya na lang tayo mag-chismisan, Tonyo. Kailangan ko nang umalis Hindi pa man nakakasagot si Tonyo, ay tinalikuran niya na ito. Habang naglalakad siya ay nadaanan niyang isang matandang lalaki. Napansin niyang problemado ito. Base na rin sa ekspresyon ng mukha nito. Bossing, ayos ka lang po ba? May problema po ba? Kailangan niyo po ng tulong? Concerned niyang tanong. Napatingin sa kaniyang lalaki. Nagka-problema kasi itong sasakyan ko, Iha. Kanina ko pa inaayos pero wala pa rin. Ayos lang po ba sa inyo kung tingnan ko? Kung hindi niyo po kasi naitatanong, may alam po ako sa pag-ayos ng sasakyan. Madalas po kasi akong tumatambay sa talyer. Talaga ba, Iha? Sige, pakitingnan nga. Sagot ng matandang lalaki at naglahad ito ng kamay sa kanya. Ako nga pala si Alfred. Ikaw naman si... Nakipagkamay siya. Ako naman po si Jackie. Nakangiting pagpapakilala niya naman. Habang kinakalikot niya ang kotse, ay pinapanood naman siya ni Alfred. Kababae mong tao pero magaling ka sa ganitong gawain. Nakakabilib. Yung mga tropa ko po kasi puro mga lalaki. Nasanay na rin po ako at saka marami akong natutunan sa kanila. Taga saan ka ba, Iha? Malapit lang po dito ang bahay namin. Sagot ni Jackie, tumuwid siya ng tayo. Ayos na, Boss Alfred. Ang bilis naman. Salamat, Jackie. Sandali, babayaran kita. Nako, wag na po. Saglit lang naman po yung trabahong ginawa ko. At saka wala po akong hinihinging kapalit. Ang sabi sa akin ng nanay ko, wag akong mag-atubiling tumulong kung may kakayahan naman akong tumulong. Napakabuti mong bata, Jackie. Salamat, Boss Alfred. Mauna na po ako. May importante pa po kasi akong gagawin. Paalam niya. Hindi maalis ang ngiti ni Jackie kahit kanina pa sila naghiwalay ng landas ni Alfred. Hindi niya maintindihan pero kakaibang sayang nararamdaman niya noong nakausap niya ito. Napatingin siya sa damit niya. Kahit nagkaman siya ito, ay nakangiti pa rin siya. Narating na niya ang building. Buong akala niya'y matatanggap siya kaso nalaman niyang may na-hire na pala silang janitress at wala nang bakanting trabaho sa kumpanya. Noong nakaraang linggo pa pala yung poster. Malas naman, nag-dress pa ako. Tinodo ko pa yung outfitan ko pero olats pa rin ako. Hays, wala akong napala. Nangati lang ang mukha ko sa makeup. Bigo niyang sambit at malalim siyang napabuntong hininga. Nakayuko siya habang naglalakad. Napapakamot pa siya sa kanyang ulo at dinadamdam niya talagang nangyari. Umasa kasi siya na magkakaroon na ulit siya ng trabaho. Dahil hindi siya nakatingin sa nilalakaran niya, nabunggo niya tuloy ang isang lalaki. Nako, sorry po. Kasalanan ko po dahil hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Boss Alfred? Ikaw pala. Bahagya siyang nagulat nang mamukhaan ng lalaki. Ito kasi ang lalaking tinulungan niyang mag-ayos ng sasakyan kanina. Bakit ka po nandito? Ikaw ba, Iha? Maaari ko bang maitanong kung bakit nandito ka rin? May nakita po kasing poster yung kaibigan ko. Hiring daw dito kaya sinubukan ko. Kaso, may nahanap na po pala sila at tatawagan na lang raw nila ako kapag may bakante na. Anong trabaho bang in-applyan mo? Janitress po. Yun po kasi ang pasok sa akin. Wala naman po ako natapos bukod sa elementarya. Kaya hindi na rin ako sumubok na mag-apply sa mas mataas na posisyon. Siya nga pala, boss. Bakit ka nga po pala ulit nandito? Mag-a-apply ka rin po ba ng trabaho? Nagtatakang napatingin si Jackie sa mga empleyadong bumabati kay Alfred. Nagbabaw pa ang mga ito na para bang nagbibigay galang sila sa isang hari.
Sikat ka ata dito, Boss Alfred. Parang kilala ka po ng lahat. Kung igalang ka nila ay parang daig mo pang may-ari nitong kumpanya. Ngumiti si Alfred. Teka, boss. Huwag mong sabihin na ikaw po bang may-ari nito? Natatawang tumango si Alfred. Tama ka, Jackie. Pagmamay-ari ko itong buong building. At dahil tinulungan mo ko kanina, tanggap ka na sa trabaho. Pwede ka nang magsimula bukas. Pero, ang sabi po nung nakausap ko kanina, hindi na raw sila naghahanap ng janitress, boss. Ako ang boss dito. Kaya ako may karapatang gumawa ng desisyon. Kakausapin ko mamaya yung empleyado ko para ipaalam sa kanya na tanggap ka na. At ipapahanda ko ng magiging uniforme mo. Bukas na bukas rin ay pwede ka nang magsimula. Talaga, boss? Naku, salamat po. Hindi niyo po ito pagsisisihan. Gagalingan ko po sa trabaho. Masayang sinabi ni Jackie at kulang na lang ay yakapin niya si Alfred sa sobrang tuwa niya. Masayang ibinalita ni Jackie kay Tita Madam ang magandang balita. Tumili siya pagpasok niya pa lang ng bahay. Ano ka ba naman, Jackie? Ang ingay-ingay mo. Ang sakit sa tenga ng pagtili mo. Bakit ka ba tumitili, ha? Sumasayaw si Jackie habang naglalakad siya papalapit kay Tita Madam. Umikot-ikot pa siya sa harapan nito. Hulaan mo kung bakit, Tita Madam. Gagawin mo pa akong manghuhula. Sabihin mo na lang sa akin ang dahilan ng pagtili mo. Anong kaartihan na naman yan? Dapat mag-celebrate tayo ngayon, Tita Madam. Alam mo po kasi, may trabaho na po ako. Pumalakpak ang ginang. Abay, nakakatuwa naman pala. Mabuti naman at may tumanggap sa'yo. Anong trabaho naman yan? Janitress po sa isang kumpanya malapit lang dito sa atin. Muntik na nga po akong hindi matanggap eh. Mabuti na lang talaga at may tinulungan akong lalaki sa kalye tapos siya palang may-ari ng kumpanya. Grabing plot twist talaga, Tita Madam. Big time pala yun. Dahil dyan, magluluto ako ng paborito mong tinola. Tamang-tama dahil may binigay naman ako ang kaibigan mong si Tonyo kanina. Magbihis ka na doon at magpahinga saglit. Opo, salamat po. Pumasok na muna siya sa kanyang kwarto para magpalit ng preskong damit. Nagsimula na sa pagtatrabaho si Jackie. Maayos naman ito at mababait naman ang mga kasamahan niyang janitor. Kumakanta siya habang minamap ang sahig sa hallway. Habang nagmamap siya, ay isang lalaki ang biglang dumaan at inapakan ng parte kung saan kakalinis niya lang. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Ang laki ng daan, dito mo pa talaga napiling umapak. Kakainis lang oh, kailangan ko na namang imapang parting to. Inis niyang sambit. Tumawa ang lalaki. Ako bang kinakausap mo, miss? Hindi, yung butiki sa pader. Che, malamang ikaw ang kinakausap ko. May nakikita ka bang ibang tao dito? Hays, mag-sorry ka na lang para matapos na to. Ngumisi ang lalaki. Hindi mo yata ako kilala, miss. Hindi ako hihingi ng tawad sa'yo. Bakit ba nagrereklamo ka eh? Trabaho mo namang imapi ang sahig. Napalunok si Jackie. Trabaho ko ang linisan tong sahig. Pero tama bang apakan mo yung sahig at hindi ka man lang humingi ng tawad? Ang taas ng pride mo. Ang luwag ng daan oh, at may nakaharang na nga dyan pero dumaan ka pa rin. Miss, parang hindi mo talaga ako kilala. Alam mo man lang ba kung ano ako dito? Ano ka ba dito, boss? Tumawa lang ang lalaki at naglakad na ito paalis. Baliw ata yun. Tumawa kahit wala namang nakakatawa sa sinabi ko. Eh sino nga ba siya? Imposible namang siyang may-ari. Sa pagkakalam ko si Boss Alfred ang boss dito. Baka anak siya ni Boss Alfred. Parang hindi naman sila magkamukha at sa ugali pa na ngay. Napakalaki na ng pinagkaiba nila. Bulong niya sa kaniyang sarili. Makalipas ang ilang minuto ay sinadya na namang daanan ng lalaki ang minamap niyang sahig. Di ko sinasadya. Nananadya ka talaga no? Asik niya at matalim itong tiningnan. Hindi ko nga sinasadya. Naglakad pa alisan ang lalaki kaya mas lalo siyang nainis. Hinabol niya ito kaso bigla siyang nadulas. Napadaing siya dahil ang sakit ng puwet niya. Mas lalong lumala ang inis niya sa lalaki nung narinig at nakita niyang pagtawa nito. Hoy, wag mo nga akong tawanan! Hindi pa rin tumigil sa pagtawa ang lalaki. Sa sobrang galit niya ay nilapitan niya ito at bigla na lamang sinapak sa muka. Kaagad siyang nakonsensya sa ginawa niya. Napakurap naman ng lalaki
at gulantang sa nangyari. Sorry, nadala lang ako ng emosyon ko. Ikaw kasi kasalanan mo yan kasi kanina mo pa ako iniinis. Aniya at mabilis na dinampot ang balde at map at saka siya kumaripas ng takbo palayo sa lalaki. Nagtago siya sa storage room at nagdasal na sana hindi siya sundan nito. Diyos ko, sorry Lord, nasapa ko tuloy yung epal na yun. Minus points tuloy ako sa langit. Pasensya na talaga Lord, inubos niya kasi yung pasensya ko at isa pa, nadulas na nga ako, tinawanan lang niya ako. Alam ko rin sinadya niyang dumaan ulit dun sa minamap kong sahig. Ang laki-laki ng daan tapos dun niya pa talaga napiling dumaan? Sabi ni Jackie at kabado sa ginawa niya. Break time na at sumabay siyang kumain sa kasamahan niyang janitress na si Celia. Huwag ka nang magbaon sa susunod, Jackie. Libre naman ang pagkain dito. Mula breakfast hanggang snacks at lunch, may merienda pa. Saad ni Celia. Tumango si Jackie. Siya nga pala, alam mo na ba yung kumakalat ng chismis ngayon? Anong chismis? Hindi ako mahilig sa ganyan Nagkaroon ng malaking pasasamukha si Sir Borge de Guzman at may isang empleyado na nakakita. Ang sabi ng empleyado ay isang babaeng janitress daw ang sumapa kay Sir Borge kaya ito nagkapasa. Curious nga ako kung sinong janitress Nagkamali siya ng binangga. Sa dinami-rami ng pwede niyang sapakin bakit si Sir Borge pa? Nasamid si Jackie. May janitress na nanapak? At sino naman si Borge de Guzman? Bakit big deal sa lahat yung nanapak sa kanya? Sino ba siya? Tanong niya. Kunwari wala siyang alam sa nangyari kahit na ang totoo ay siya ang may gawa noon. Si Borge de Guzman ay inaanak ni Sir Alfred. Kasosyo din siya ni Sir Alfred sa ilang negosyo. Malapit din sa pamilya ni Sir ang mga de Guzman. Sikat sa mundo ng pagninegosyo ang kanilang pamilya. Nirerespeto ng lahat. Hinahangaan at kinakainggitan dahil sa yaman ng pamilya nila. Sa madaling salita, hindi siya basta-bastang tao. Hindi natin ka-level. Kaya kawawa talaga yung janitress na nanapak sa kanya. Wala kasing CCTV dun sa area kaya hindi tuloy matukoy kung sino yon. Paniguradong masisibak sa trabaho ang janitress na yon. Napalunok si Jackie. Kahit papano, ay nakahinga siya ng maluwag na walang CCTV doon sa pinangyarihan. Ayos ka lang ba, Jackie? Bakit parang namumutla ka yata? Ayos lang ako. Kulang lang sa tubig kaya namumutla. Aniya at diretsahang nilagok ang isang basong tubig. Tapos na ang break. Tara na, Jackie. Marami pa tayong lilinisin. Sabi ni Celia at hinila na siya paalis ng kantina. Habang nagtatrabaho siya ay walang ibang tumatakbo sa isip niya kundi si Borge de Guzman at yung ginawa niyang pananapak. Hindi niya naman kasi alam na inaanak pala yun ni Alfred. Dapat talaga nagtimpi na lang ako. Nasapa ko tuloy ang lalaking yun at lagod ako pag nalaman nila na ako ang sumapak doon. Sermon niya sa kaniyang sarili. Alas 5 na ng hapon at tapos na ang kaniyang trabaho. Habang naglalakad siya palabas ng building, ay tinawag siya ni Alfred. Kakalabas lang nito sa elevator. Jackie! Boss Alfred! Naglakad ito papalapit sa kanya. Pauwi ka na? Opo, boss. Salamat nga po pala ulit sa trabaho. Malapit lang dito ang bahay mo, hindi ba? Sumabay ka na lang sa amin ng driver ko. Idadaan kita sa inyo. Nako, nakakahiya naman po yun, boss. Huwag ka nang mahiya, Jackie. Let's go. Nakangiting tumango si Jackie at sinabayan na sa paglalakad si Alfred. Namangha siya nang makita ang sasakyan ni Alfred. Ibang sasakyan na naman ito. Hindi ito yung sasakyang kinukumpuni niya noon. Ang dami mo palang kotse, boss. Komento niya at sumakay na. Marami akong koleksyon. Mahilig talaga ako sa mga kotse. Ito na yung reward ko para sa sarili ko. Sana all ganyan ang reward, boss. Walang panama yung reward ko sa sarili ko kapag may new achievement ako. Sa akin po kasi, ice cream lang yung reward ko at nagdadalawang isip akong bumili. Gusto mong mag-ice cream ngayon? Napakamot ng ulo si Jackie. Nako, wag na boss. Makakaabala lang ako sa'yo. Bumili na lang tayo ng 1 galon ng ice cream at doon mo na kainin sa inyo. O, okay po. Hahatian ko si Tita Madam. Matutuwa yun. Dumaan sila sa isang convenience store at
ibinili siya ni Alfred ng ice cream. Pagkatapos nun, ay inihatid na siya nito pa uwi. Salamat ulit sa paghatid, Boss Alfred. Paalam niya. Tumango si Alfred at nginitian siya. Umalis na rin kagad ang kotse nito. Hindi maalis ang ngiti ni Jackie habang sinusundan ito ng tingin. Jackie, kanina ka pa ba dyan? Bakit hindi ka pa pumapasok? Maalikabok dyan. Sita sa kanya ni Tita Madam. Nagmano siya sa ginang. Napatingin ito sa dala niyang paper bag. Ano naman yung dala mo? Ice cream po. Kainin natin to, Tita Madam. Baka matunaw pa eh. Saan naman galing yan? Wala ka namang pera at unang araw mo pa lang sa trabaho. Kaya imposible namang nagkasahod ka kagad doon. Ibinigay po ng boss ko. Boss mo? Abay, napakabait naman talaga niyang boss mo. Ipinasok ka na nga sa trabaho. Binigyan ka pa ng ice cream. Opo, ubod po talaga ng bait si Boss Alfred. Alfred? Alfred ang pangalan ng boss mo? Natigilan si Jackie at nagtaka sa reaksyon ni Tita Madam. Bakit po? May problema po ba? Wala. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Kinaumagahan parang ninja si Jackie habang naglalakad siya sa lobby. Pasulyap-sulyap sa paligid at kalkulado ang kaniyang galaw. Kinakabahan kasi siya na baka bigla niyang makasalubong si Borge. Ayaw niyang magpakita sa lalaking yon dahil kapag namukaan siya ay posible siyang mawala ng trabaho. Bakit ganyan kang maglakad? Nanlaki ang mga mata niya. Gulat niyang nilingon ang kaniyang likuran. Akmang tatakas na sana siya pero hinawakan ni Borge ang kamay niya. Stay. May kailangan lang akong sabihin sa'yo. Hinawi niya ang kamay nito. Huminga siya ng malalim. Sir Borge, sorry sa nagawa ko kahapon. Sorry kung nasapa kita. Kasalanan mo rin naman yun eh. Sana wag na itong umabot pa kay Boss Alfred. Baka kasi mawalan ako ng trabaho. Kumalma ka. Kinalimutan ko na yung nangyari. Awat ni Borge at bahagya itong natawa. Napanguso si Jackie at napatingin sa pasa ni Borge sa bandang labi. Ang lakas ko pala talagang sumapak. Saad ni Jackie sa kanyang isipan. May ibibigay nga pala ako sa'yo. Ani Borge at inilahad ang isang kumpol ng rosas. Ano yan? Bulaklak. Rosas. Bakit mo binibigay sa akin? Manliligaw ako sa'yo. Tanggapin mo na. Kumunot ang noo ni Jackie. Anong pinagsasabi mo? Anong ligaw? Kahapon pa lang tayo nagkakilala at hindi mo nga alam kung anong pangalan ko. Ikaw si Jackie, hindi ba? Paano mo nalaman ang pangalan ko? I have my ways. Basta, hindi ako nagpapaligaw. Alam ko masyadong mabilis ang lahat pero unang kita ko pa lang sa'yo ay alam ko nang you're the one. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay, Jackie. Sana'y tanggapin mo na itong bulaklak. Pinagtitingin na sila ng ibang empleyado. Napalunok si Jackie at tinablot ang bulaklak at saka siya kumaripas ng takbo palayo kay Borge. Nagtago siya sa lucky room. Wala sa sariling inamoy niya ang bulaklak. Ito pa lamang ang unang beses na may lalaking nagbigay sa kanya ng totoong bulaklak at rosas pa. Ilang lalaki na rin naman ang nagtangkang nanligaw sa kanya noon pero wala namang ibinibigay na bulaklak ang mga yon. Totoo kayang sinasabi ng Borge de Guzman na yun? O pinagtitripan niya lang ako? Imposible namang nagustuhan niya agad ako kahapon lang kami nagkita. Baka love at first sight Pwede yun. Napalingon siya kay Celia. Kanina pa pala ito nasa likuran niya. So, kay Sir Borge pala galing yung bulaklak? Usisa ni Celia. Hindi umimik si Jackie. Diba, nagtanong ka sa akin kahapon kung sino si Sir Borge? Hindi mo pa siya kilala kahapon pero bakit may pabulaklak na siya sa'yo ngayon? Matagal na ba kayong magkakilala? Nililigawan ka ba ni Borge de Guzman? Paano nangyari yun? Anong ginawa mo? Pa-share naman ang ginamit mong teknik kasi gagamitin ko kay Sir Angel o kay Sir Baste. Ani Celia at humagikik pa ito. Sino si Sir Angel at Sir Baste? Si Angel de Guzman at Baste de Guzman ay nakatatandang kapatid ni Sir Borge. 3 kasi yan sila at puro mga gwapo. Si Sir Borge yung bunso, si Sir Angel yung panganay, at si Sir Baste naman yung middle child. Pero
Si Sir Borge ang pinakagwapo sa kanilang lahat. Pagkikwento ni Celia. So, paano kayo nagkakilala, Jackie? Mahabang kwento. Di iklian mo na lang, i-shortcut mo. Sige na nga, huwag mong ipagsasabi sa iba ha. Tumango si Celia at nagtaas pa ng isang kamay na parabang nanunumpa. Makakaasa ka, Jackie. Hindi ko yun ipagsasabi. Izizipper ko tong bunganga ko. Naalala mo yung janitress na pinag-usapan natin kahapon sa kantin? Yung nanapa kay Sir Borge? Oo. Teka, ikaw ba yun? Ako nga yun. Kung sinapak mo si Sir Borge, bakit may pabulaklak siya sa'yo ngayon? Anong meron? Ewan ko sa taong yun. Pinagtitripan lang ako noon. Gumawa lang siya ng eksena. Ang dami pang taong nakakita kanina sa lobby. Baka ano pang isipin nila. Hayaan mo na kung ano mang isipin ng iba. Ang mahalaga ay may bulaklak ka galing kay Borge de Guzman. Napakaswerte mo. Hindi ka na rin lugi doon kung sakaling nanliligaw talaga siya sa'yo ng totoo. Mayaman, gwapo, matalino at mabait yun. Mayaman, oo. Gwapo, oo din. Matalino, oo. Pero mabait? Hindi no, hindi mabait yun. Minaliit niya yung trabaho ko bilang janitress. Ang sabi niya ay, trabaho ko naman talagang magmap ng sahig kaya sinadya niyang dumihan at tapakan yung sahig na minamap ko kahapon. Napangisi si Celia. Ibinigay ni Jackie ang bulaklak kay Celia. Sa'yo na lang yan, Celia. Bakit? Bigay sa'yo ni Sir Borge to. Hindi ko naman kailangan yan. Bahala ka. Akin na lang to Wala nang bawian. Kinikilig na sambit ni Celia at kagad nag-selfie kasamang bulaklak. Napailing na lamang si Jackie. Lunchtime na. Pagkatapos nilang pumila para sa pagkain, ay umupo na sila sa bakanting mesa sa kantina. Habang kinakagat ni Jackie ang fried chicken ay bigla na lamang nagtilian ng mga staff. Kunot noo siyang napatingin sa entrada ng kantin at nasamid siya nang makita si Borge doon. Lumingalingas sa paligid si Borge. Ang pogi talaga ni Sir Borge, no? Kakaiba talaga ang lahi ng mga de Guzman. Sana malahian din ako ng isang de Guzman. Bulong ni Celia. Hindi umimik si Jackie. Tumigil si Borge sa harap mismo ng mesang kinaroroonan nila. Ngumiti ang binata. Hi, Jackie. Hi, sir! Bati ni Celia pabalik at nagpa-cute pa. Na kay Jackie pa rin ang tingin ni Borge. May dala nga pala akong lunch dito. Saad ni Borge at inilapag sa mesa ang isang paper bag na naglalaman ng pagkain mula sa isang fast food restaurant. Sinilip ni Jackie ang laman ng paper bag. Kaagad siyang natakam pero hindi niya pinahalata kay Borge yun. Sana tanggapin mo yan, Jackie. Masarap yan. Ani pa ni Borge. Okay, tatanggapin ko to. Talaga? So, can I court you now? Court? Anong court? Basketball court? Paglalaroan mo ko? Hindi na. Asik ni Jackie. Court, as in ligaw kasi Jackie. Hindi basketball court. Sabat ni Celia. Jackie, seryoso ako sa'yo. Magmula nung nagkita tayo kahapon, hindi na kita maalis sa isipan ko. Seryosong sambit naman ni Borge. Alam mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Alam kong pinagtitripan mo lang ako. O baka naman, naalog yung utak mo dahil sa pagsapa ko sa'yo. Bakit hindi ka naniniwala? Kasi napakalabo. Love at first sight? Ano yun? Hindi yun totoo. At isa pa, mayaman ka, ubod ng yaman, at medyo gwapo, kaya imposibleng magustuhan mo ang kagaya ko na dukha at hamak na janitress lang. Kung gusto mong man-trip, please, wag ako. Maghanap ka ng ibang babae dyan na kayang sabayan yung trip mo. Litanya ni Jackie at naglakad na paalis. Ilang araw nagpabalik-balik si Borge para lang magpapansin sa kanya. Madalas din siyang dinadalhan ng pagkain at bulaklak nito. Paano kung seryoso talaga sa'yo si Sir Borge? Usisa ni Celia. Matagal ko nang sinabi sa kanya na hindi ako nagpapaligaw. Wala pa yun sa plano ko at isa pa, hindi kami swak sa isa't isa. Magkaiba kami. Sa estado pa lang ng mga buhay namin, hindi kami bagay. Jackie, wala naman sa estado ng buhay yan eh. Kung mahal ka, ipaglalaban ka niya at kung mahal mo, ipaglalaban mo siya. At naniniwala ako sa kasabihang
Opposite attracts. Mas nagkakailaban yung mga taong magkaiba pero pinag-isa ng pagmamahal. Payo ni Celia. Wala akong planong pumasok sa isang relasyon, Celia. Natatakot kasi ako na baka matulad lang ako sa mga magulang ko. Iniwan ng tatay ko yung nanay ko pagkatapos may mangyari sa kanila. Ang ending, lumaki ako ng walang ama. Paano kung maging ganun din ang takbo ng buhay ko? Paano kung magaya ako kay mama na sa sobrang pagmamahal niya ay naiwan siyang luhaan at sawi? May isang paraan lang naman para malaman mo, Jackie. Anong paraan? Bigyan mo ng chance si Sir Borge. Hindi mo malalaman kung wala ka namang lakas ng loob na sumubok. Ang dami mong alam sa pag-ibig, Celia. Parang expert na expert ka na talaga. Oo naman no, naka-20 nobyo na kaya ako. 20? Ang dami naman. Hindi pa nga ako nakakaisang boyfriend pero ikaw naka-20 ka na? May boyfriend na kasi ako nung grade 2 ako. Napakarami na ng lalaking dumaan sa buhay ko at iba-iba ako ng naranasan sa bawat isa sa kanila. May masaya, may medyo masaya at may masakit na part. Sa dami ko ng naranasan, marami na rin akong maipapayo sa iba. Tapos na ang kanilang trabaho. Paglabas niya ng building ay bumungad sa kanya si Borge na prenteng nakasandal sa pulang kotse nito na nakababa ang bubong kaya kitang nasa loob nito. Ngumiti si Borge. Tumingin siya sa likuran niya at wala siyang nakitang ibang tao. Nilapitan niya ito. Sir Borge. Jackie, ihatid na kita sa inyo. Biglang naalala ni Jackie ang sinabi sa kanya ni Celia tungkol sa dapat bigyan niya ng chance si Borge. Napabuntong hininga siya at tinanguan ng binata. Napatuwid ng tayo si Borge. Talaga? Umapayag kang ihatid kita? Nananaginip pa yata ako. Hindi ka nananaginip, Sir Borge. Pinagbuksan siya ng pinto nito at si Borge pa mismo ang nagkabit ng kanyang seatbelt. Pwede bang mag-dinner muna tayo? Hirit ni Borge. Tumango si Jackie. Pumayag ka ulit? Totoo ba talaga to? Natawa si Jackie. Ayaw mo ba? Di wag na lang pala. Gusto ko. Sige, mag-dinner tayo. Nagulat lang ako na pumayag ka. Ilang beses na kitang inayang kumain at ihatid sa inyo pero ngayon ka lang pumayag. Naisip ko kasi na siguro wala namang masama kung bigyan kita ng pagkakataon, Sir Borge. Ligaw lang naman, hindi ba? Hindi mo naman ako sosyotain agad. Payag ka ng ligawan kita? Bakit ba ang swerte ko ngayong araw? Salamat, Jackie. Hindi ka magsisisi. Pwede bang Borge na lang itawag mo sa akin? Ayokong may sir. Manliligaw mo na ako ngayon, kaya tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Okay, pwede namang Sir Borge. Nakarating na sila sa restaurant. Masyado atang sosyal dito. Hindi ako bagay dito, Borge. Tingnan mo naman tong suot ko. Maraang hinawakan ni Borge ang kamay niya. I own this place. Tara na. Pumasok na tayo sa loob. Wala kang dapat ikabahala. Nandito ako. Napakurap si Jackie. Umupo na sila sa pinahandang table ni Borge. Napangiti si Jackie dahil ipinaghila pa siya ng upuan nito. Say talaga to? Nakakamangha naman. Sa edad mong yan ay may ganito ka ng negosyo. Sana all. Ilang taon din akong nag-ipon para maipatayo ang mga negosyo ko. Sa tulong na din ng parents ko. Hindi ko rin naman magagawa ang lahat ng to kung wala sila eh. Napatitig si Jackie sa mukha ni Borge. Ilang beses niya na itong nakita pero ngayon niya pa lamang ito natitigan ng ganito. Ngayon niya lang na-appreciate ng sobra ang mukha nito. Ayos lang ba sa mga magulang mo na manliligaw ako sa'yo? Wala na akong mga magulang. Sorry. Hindi mo kailangan mag-sorry, Borge. Matagal nang wala yung nanay ko. High school pa lang ako. Yung tatay ko naman ay hindi ko nakilala kahit kailan. Buntis pa lang si nanay nung iniwan siya ng tatay ko. Mag-isa ka na lang sa buhay? Hindi. Kasama ko sa bahay yung matalik na kaibigan ni Mama. Si Tita Madam. Nung nawala si Mama ay siya nang nag-alaga sa akin. Kaya siguro sobrang tapang at madalas seryoso ka. May ganyan ka palang pinagdadaanan, Jackie. Siguro nga. Ikaw ba, Borge? Anong kwento mo? Patay na yung daddy ko. Si Mami na lang ang natitira naming magulang.
May dalawa akong kapatid at ako ang bunso. Yung mga kapatid ko ay into business din. Nabanggit nga sa akin ng kaibigan ko na may kapatid ka. Sina Angel at Basteraw. Yes, ipapakilala kita sa kanila. Huwag ka lang mag-expect na gwapo sila. Ako kasi yung pinakagwapo sa aming magkakapatid. Kaya ako na lang ang gawin mong crush kung sakali. Huwag na sila. Natawa si Jackie. Buti hindi ka nililipad sa pagiging mahangin mo. Pabirong sambit ni Jackie. Pwede ba akong magtanong, Jackie? Tungkol saan? May iba pa bang nanliligaw sa'yo? Sa ngayon ay wala. Dun sa lugar namin ay kilala kong Sigat Amazona, kaya umaatras agad sila. May nanligaw din naman sa akin dati pero binabasted ko kaagad. Mabuti na lang hindi mo ako binasted. Binasted na kaya kita. Ilang beses na pero ayaw mong tumigil. Kung hindi kita kinulit, hindi kita ka-date ngayon. Date? Date ba to? Tumango si Borge kaya't natawa siya. Loko, hindi to date, dinner lang. Pagkatapos kumain, ay inihatid na rin siya pa uwi ni Borge. Inalalayan pa siya nitong bumaba ng kotse. Salamat sa panlilibre mo. Ang sarap nung kinain natin. The best ang restaurant mo. Ani Jackie at nginitian si Borge. Hindi niya may pagkakailang nag-enjoy siyang kasama ito. Hindi naman pala ganun kasama. Marami silang napagkwentuhan ni Borge. Sa sandaling panahon na yon ay marami silang natuklasan sa isa't isa. At sa sandaling panahon na yon ay parang unti-unti na ring lumalambot ang puso niya para sa binata. Jackie, ginabi ka na. Sabay silang napalingon kay Tonyo na nakasandal sa may poste. Tonyo, ikaw pala. Bakit mo ako hinintay? May kailangan ka ba? Sana pumasok ka muna sa loob ng bahay. Ani Jackie at ibinalik ang tingin niya kay Borge. Salamat ulit sa libre at sa paghatid mo sa akin, Borge. Magkita na lang tayo sa susunod at next time na lang kita ipapakilala kay Tita Madam. Gabi na kasi at nagpapahinga na siguro yun. Sino si Tonyo? Usisa ni Borge at seryosong nakatingin kay Tonyo. Best friend niya ako. May problema ba? Maangis na tanong naman ni Tonyo. Tonyo, wag mo nga siyang angasan. Para kang ewan dyan. Saway ni Jackie. Sino ba kasi to, Jackie? Tanong ni Tonyo. Borge, umalis ka na lang muna. Magkita na lang tayo next time. Ani Jackie. Tumango si Borge at sumakay na pabalik sa kotse nito. Nung nakalayo na si Borge ay binatukan ni Jackie si Tonyo. Loko ka talaga, Tonyo. Bakit mo naman inangasan si Borge? Sino ba kasi yun? Ang angas niya rin kasing makatingin sa akin. Parang sinasakal niya na ako sa isipan niya. Si Borge yun. Sino naman yung Borge na yan? Boyfriend mo? Hindi no. Hindi ko pa siya sinasagot. Sa madaling salita, nanliligaw sa'yo. Ganun na nga. Akala ko ba hindi ka pa magpapaligaw, Jackie? Naisip ko lang na bigyan siya ng chance. Bakit siya binigyan mo? Pero ako hindi. Napakurap si Jackie. Nagpunta lang naman ako dito sa inyo para sana ibalita sa'yo na nag-enroll ako at babalik na ako sa pag-aaral. Gusto kong baguhin ang buhay ko, Jackie. Gusto kong may mapatunayan para balang araw ay magustuhan mo rin ako. Alam ko kasi na mas gusto mo yung lalaking may pangarap sa buhay. Tonyo? Gets ko, Jackie. Ayaw mo sa akin at hanggang magkaibigan lang talaga tayo. Sorry, Tonyo. Kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. At ayoko sanang masira yung pagkakaibigan na meron tayo. Sana mapatawad mo ko. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Okay lang. Ayos pero nakasimangot ka. Ngumisi si Tonyo. Ewan ko ba? Bakit sa dinami-rami ng babae ay sa babaeng hindi naliligo pa ako nagkagusto? Pagbibiro ni Tonyo. Hoy, loko ka. Naliligo kaya ako? Hindi kasi halata. Pero congrats, Tonyo. Mag-aaral ka na ulit. Good luck at sana galingan mo. Huwag mo rin sanang baguhin ang buhay mo para sa akin. Magbago ka para sa sarili mo. Maging matagumpay ka para sa pamilya mo. Kahit wag na para sa akin. Salamat, Jackie. Teka, yung Borge nga pala. May bala ka bang sagutin yun? Hindi ko alam. Kapag sinaktan ka nun, magsumbong ka kagad sa amin ni Cardo. Lilitisin namin yun. Kaming bahala sa'yo
kapag pinaiyak ka ng lalaking yun. Kainis ka naman, Tonyo. Natouch ako sa sinabi mo. Payakap nga, tol. Ani Jackie at niyakap nilang isa't isa. Isang linggong nakalipas. Napagpasya ni Jackie na linisin ang kwarto na dating tinutuluyan ng nanay niya. Matagal na kasi noong huli niya itong nalinis. Sa kalagitnaan ng paglilinis niya ay nakaagaw ng atensyon niya ang isang kulay rosas na kahon. Maliit lamang ito at nakalagay sa pinakamataas na bahagi ng cabinet. Kinuha niya ito at binuksan. Nakita niya doon ang iilang gamit ng kanyang ina. Kagaya na lamang ng kwintas, bracelet, singsing, hikaw, mga lumang litrato at isang maliit na notebook. Ano to? Diary ba to ni nanay? Kuryoso niyang tanong at dinampot ang notebook. Alam kong dapat binibigyan ko ng privacy si nanay dito sa diary niya pero gusto ko talagang basahin to. Gusto kong malaman kung anong pinagsusulat ni nanay dito. Ani pa tumingala. Nay, pabasa lang po saglit ha. Kahit 5 page lang po. Paalam niya sa kawalan at nagsimula ng basahin ng nilalaman ng notebook. Aliw na aliw siya sa pagbabasa. Nakasulat kasi doon ang iba't ibang karanasan ng nanay niya sa buhay. Sa paglipat niya ng pahina ay may nalaglag na isang litrato. Napanguso siya at dinampot ito. Bahagya siyang natigilan nang makita kung sino ang nasa litrato. Totoo ba to? Bakit may litrato si nanay kasama si Boss Alfred? Si Boss Alfred ba to o kamukha lang? Tanong niya at nanginginig ang kaniyang mga kamay habang hawak ang picture. Bigla ring bumilis ang tibok ng kaniyang puso. May hinuha na siya kung bakit pero hindi siya sigurado. Lumabas siya ng silidala ang picture at hinanap si Tita Madam. Tita Madam, tawag niya at nahanap niya ito sa may tindahan at abala ito sa pagngat-ngat ng stick-o. Oh, bakit? At bakit ganyan ang reaksyon mo? Ano na naman ang nangyari, Jackie? Tita, habang naglilinis kasi ako kanina sa kwarto ni Mama, ay may nakita akong kulay rosas na box. Pinakailaman mo yon, Jackie? Napalunok si Jackie sa biglaang pagtaas ng boses nito. Napatayo pa nga ito sa upuan at mariing nakatingin sa kanya. Binasa ko po yung diary ni Mama at nakita ko ang litratong to. Sabay lahad niya ng picture. Bakit may litrato si Mama kasama si Boss Alfred? Magkakilala ba silang dalawa? Ang totoo niyan ay... Ano po ang totoo? Jackie, mula pa man noon ay pinagbawalan at pinaalalahanan na ako ng nanay mo na bawal kong ipaalam sa iyong tungkol sa tatay mo. Pero siguro oras na rin para malaman mo ang totoo. Ayoko na rin maglihim pa. Pupunta na lang ako sa puntod ng nanay mo mamaya para humingi ng tawad. Bakit po biglang napasok sa usapan yung tatay ko? Si Boss Alfred po bang tatay ko, Tita Madam? Oo, Jackie. Siya nga ang tatay mo. Hindi napigilan ni Jackie ang pag-agos ng kaniyang luha. Bakit? Bakit hindi nagawang sabihin sa akin nanay ang totoo? Bakit inutusan ka rin niyang itago ito sa akin? Bakit galit siya sa tatay ko? Bakit lumaki ako na hindi man lang ito kilala? Ang nanay mong si Melody ay lumaki sa isang mahirap na pamilya. Dahil sa hirap ng buhay ay napilitan siyang magbanat ng buto sa murang edad. Noong namatay ang magulang niya, ay napagdesisyonan niyang lumuwas dito sa Maynila. Hanggang sa nakilala niya si Alfred Ibarra at naging boss niya ito. Nakapagpalagayan sila ng loob. Nahulog ang nanay mo kay Alfred. Hanggang sa naging sila. Nagmahalan at nabuntis nito si Melody. Hindi naging madali ang takbo ng relasyon nila dahil tago ito. Mata pobre kasi ang mga magulang ni Alfred. Buong akala nga ni Melody habang buhay nang magiging masaya ang relasyon nila. Pero isang araw ay nalaman niya na lang na ikakasal na pala si Alfred sa ibang babae. Noong araw ng kasal ay nagpunta siya sa simbahan at sinubukang tutulan ito. Pero kinaladkad lang siya palabas ng simbahan at mula noon, hindi na siya nagpakita pa kay Alfred.
Itinago ka rin niya sa tatay mo dahil ayaw niyang malaman mo na may iba ng pamilya ang tatay mo. Sobrang sakit ng pangyayaring yun para kay Melody. Sa dami ng pagsubok na nalagpasan niya sa buhay, yun yung pagsubok na sobra siyang nalugmok at nahirapang bumangon. Kaya sana ngayong alam mo na ang kwento. Alisin mo na sana yung sama ng loob mo sa kanya. Walang tigil sa pag-iyak si Melody, kaya niyakap siya ni Tita Madam para mapakalma. Ngayong alam mo na kung sino ang tunay mong ama. Nais mo bang magpakilala sa kanya? Pwede kitang samahan kay Alfred. Pagkatapos kong malaman ang kwento nila ni Mama, nagdadalawang isip na ako kung gusto ko pa rin ba siyang kilalanin bilang ama. Sa inyo na po mismo nang galing na may ibang pamilya na siya, may asawa na at malamang may mga anak na rin yun. Baka magkagulo lang kapag nalaman niya na anak niya ako. Nasa sayo yan, Jackie. Basta palagi mong tandaan na nandito lang ako, kakampi mo ko. At kung sakaling maisipan mong sabihin kay Alfred na anak ka niya at kung sakaling ayaw kanyang tanggapin, may mauuwian ka pa ring pamilya dito at ako yun. Salamat, Tita Madam. Nawala man si nanay ay para pa rin akong may ina dahil kasama kita. Kinaumagahan sa trabaho, si Jackie ang naka-assign ngayon na maglinis sa opisina ni Alfred. Habang nagpupunas siya ng mga alikabok sa bintana, ay panay sulap siya kay Alfred. Abala si Alfred sa pagbabasa ng ilang dokumento. Hays, sasabihin ko ba sa kanya? Matatanggap niya kaya ako? Matatanggap kaya ako ng pamilya niya? Tanong niya sa kawalan at malalim siyang napabuntong hininga. Nahagip ng mga matanyangis ng picture frame na nasa shelf. Nilapitan niya ito. Napalunok siya nang makita ang picture ni Alfred kasama ang asawa nito at ang dalaga nitong anak. Parang ang saya ng pamilya nila. Sana all buo ang pamilya. Nakakainggit. Bakit ka nakatitig dyan sa picture, Jackie? May problema ba? Kanina pa yata malalim ang iniisip mo ah. Pwede mong sabihin sa akin kung ano man niyang bumabagabag sa'yo. Sita ni Alfred kaya't tiningnan niya ulit ito. Boss Alfred, masaya ka naman ba sa buhay mo ngayon? Nakakabigla naman yung tanong mo, pero oo, masaya naman ako sa buhay ko ngayon. Masaya ka ba na silang naging pamilya mo? Oo naman. Masaya ka ba na ang ginang na itong napangasawa mo? Bahagyang natigilan si Alfred. Oo, mabuti namang asawa si Naida. May pinagsisisihan ka po ba sa naging desisyon mo noon? Desisyon? Teka, saan ba pupunta ang usapan natin ito? Parang may gusto ka atang itanong na mas importante. Sige na, Jackie, itanong mo na. Tumikim si Jackie at napalunok. Pinagsisisihan mo bang hindi mo piniling makasama si Melody noon? Lakas loob na tanong ni Jackie. Napakurap si Alfred at bahagyang namutla. Bakit mo kilala si Melody? Kinuha ni Jackie ang picture na kanina pa nakatago sa bulsa niya. Iniabot niya ito kay Alfred. Saan mo nakuha ang picture na ito? Sa diary po ni Mama. Mama? Sinong Mama? Anak po ako ni Melody. Ano? Anak ka niya? Ibig sabihin ay, anak kita? Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo, Jackie. Ikaw palang anak namin na inilayo niya sa akin noon. Napasinghap si Jackie nang biglang lumuhod si Alfred sa harapan niya. Patawarin mo ako, anak. Naging duwag ako at nagpadala sa kagustuhan ng mga magulang ko. Pasensya na kung hindi ako naging matapang para ipaglaban kayo. Pasensya na kung lumaki kang walang ama. Pasensya na talaga, Jackie. Sana mapatawad mo ako. Boss Alfred, tumayo ka na dyan. Aniya at inalalayan itong makatayo. Alam ko na po yung kwento niyo ni Mama at marami kang nagawang mali sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ay nanaig pa rin po sa akin ang kagustuhan kong makilala ang tunay kong ama. Napatawad ko na po kayo. Ang gusto ko lang naman ay makilala niyo ako bilang anak niyo.
Gusto ko lang maranasan kung paano magkaroon ng ama. Naluluha siyang niyakap ni Alfred. Nandito na ako anak. May tatay ka na. Babawi si Papa sa'yo. Magiging mabuti akong ama sa'yo, Jackie. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Kampante naman si Alfred na anak niya si Jackie pero sumailalim pa rin sila sa isang DNA test. Sa kagustuhan na rin yun ni Jackie at kagaya ng inaasahan, positive ang lumabas na resulta at ibig sabihin nun ay tunay talaga silang mag-ama. Jackie, anak. Tawag ni Alfred at hinila siya para sa isang yakap. Umiiyak si Jackie sa mga bisig nito. Boss Alfred, salamat po dahil kinikilala mo ako bilang anak mo. Nung una'y kinakabahan pa akong magsabi kasi natatakot ako na baka ipagtabuyan mo ko. Hindi ko magagawa yun. Walang araw na hindi ko inisip ang naging anak namin ni Melody. Ngayong anak na kita, wag nang Boss Alfred ang itawag mo sa akin. Daddy na lang o Dad. Ganun ang tawag sa akin ng anak kong si Chelsea. Daddy, hindi naman po bagay yun sa akin. Papa na lang po. Ikaw ang bahala. Sa susunod na linggo ay ipapakilala kita sa asawa kong si Naida at sa anak naming si Chelsea. Nais ko rin sanang tumira ka na sa mansyon para mas makasama pa kita at makapagbanding kayo ng kapatid mo. Halos magkaedad lang kayo ni Chelsea, kaya sigurado akong magkakasundo kayo. Ngumiti si Jackie. Pinaghalong kaba at excitement ang nararamdaman niya. Hindi ako makapaniwala. Napakaliit talaga ng mundo. Sinong mag-aakalang anak ka pala ni Ninong Alfred? Ani Borge habang nakatambay sila sa isang convenience store at nilalantakan ng binili nilang ice cream. Kahit ako hindi rin makapaniwala. Ilang taon na ako dito sa mundo pero ngayon ko palang nakilala ang tatay ko. Masayang masaya ako, Borge. Ang tagal kong pinangarap ang magkaroon ng ama. Alam mo, inggit na inggit ako sa mga bata dati na kasama ang tatay nila. Sa school naman ay madalas akong nabubuli dahil kapag may family day, si mama lang ang kasama ko. Ako lang yung walang tatay. Saad ni Jackie. Marahang hinawakan ni Borge ang kaniyang kamay. Masaya din ako para sa'yo, Jackie. Salamat din sa panlilibre mo nitong ice cream. Sorry, Borge. Nagsiselebrate tayo para sa magandang balitang to. Pero ice cream lang ang nailibre ko sa'yo. Hindi pa kasi ako nakakasahod at nagtitipid din ako. Pero babawi ako next time. Sa parisan kita ililibre. Marami akong alam na masarap na parisan. Anong ice cream lang? Masarap kaya tong ice cream. 30 isa din to at paboritong flavor ko pa. At isa pa, masaya akong kasama ka. Pinamulahan ng pisngi si Jackie. Ikaw ba, Jackie? Masaya ka ba kapag nakakasama mo ko? Hindi. Sumimangot si Borge kaya't pinisil niya ang pisngi nito. Biro lang. Siyempre, masaya din ako kasi nakakatuwa kang kasama at tanggap mo kung sino ako. Handa akong maghintay kung kailan ready ka nang maging tayo. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita, Jackie. Mahal din kita. Nanlaki ang mga mata ni Borge. Ano? Pakiulit nga ng sinabi mo? Ang sabi ko mahal na ang bigas. Grabe talagang panahon ngayon. Nagtawanan silang dalawa. Ngayong anak ka ni Ninong, dapat kong ipaalam sa kanya na nililigawan kita. Baka kasi magtaka yun kapag panailapit ako sa'yo. Sana hindi niya ako masapak. Mukha namang hindi nananapak si Papa, Borge. Di ba matagal mo nang kilala ang pamilya ni Papa? Mabait ba ang asawa at anak niya? Sa tingin mo ba'y matatanggap nila ako? Mababait naman sila. Hindi masyadong nagsasalita si Tita Naida pero matulungin siya at kapag kailangan mo nang makakausap ay handa siyang makinig. Si Chelsea naman ay kababata ko. Sabay kaming lumaki at siya ang madalas kong nakakalaro noon. Mabait din siya, parang ikaw. Matatanggap ka ng mga yun. Sana nga, Borge. Sana talaga. Sumapit na ang dinner nila. Nakatago si Jackie sa likuran ni Alfred habang papasok sila ng mansyon. Para nang lalabas ang puso niya sa sobrang kaba niya. Dumiretso sila sa dining area. Good evening, Jackie. Masaya akong makita ka.
Masayang-masaya si Alfred sa tuwing nagkukwento kanya sa akin. Kaya na-excite akong makilala ka. Bungad sa kanya ni Naida at niyakap pa siya nito. Nakangiti si Naida at ramdam ni Jackie ang sinseridad nito. Siya na ba? Ang cheap ha? Sabat ni Chelsea at hinagod pa siya nito ng tingin. Gutom ako kanina pero nawala na ako ng ganang kumain. Bakit ba? Dinala mo pa dito yung anak mo sa labas, Dad? Chelsea, ayusin mo naman yung pananalita mo. Konting respeto naman sa kapatid mo. Saway ni Naida at hinila pa upo si Chelsea. Kapatid? Anak siya sa labas kaya hindi ko siya ituturing na kapatid. Angal ni Chelsea at inirapan si Jackie. Nagsimula na silang kumain. Mabuti naman ang pakikitungo ni Naida sa kanya pero iba si Chelsea. Kanina pa siya nito binabato ng masamang tingin. Kung nakakamatay lang ang masamang tingin, baka kanina pa siya humandusay. Bukas ay dito natitira si Jackie. Gusto kong pakisamahan mo siya ng maayos, Chelsea. Anunsyo ni Alfred. Inis na hinampas ni Chelsea ang mesa. What? No, hindi pwede. Seryoso ka ba, Dad? Bigyan mo na lang ng bahay ang babaeng yan. Marami ka na bang pera? Hindi mo siya kailangang itira dito sa pamamahay natin. Ang bahay na ito ay para lang sa mga ibara at hindi para sa anak sa labas. Hindi ako makakapayag. Reklamo ni Chelsea at binuhusan ng juice si Jackie. Nilisan ni Chelsea ang dining area. Kaagad naman itong sinundan ni Jackie. Hoy babae, ayos lang magalit ka, sumigaw ka at magreklamo ka. Pero hindi ayos para sa akin na binuhusan mo ako ng juice. Sana tubig na lang para hindi nagkamantsa tong damit ko. Alam mo ba kung gaano kamahal ang bili ko nito sa ukay? 300 din to. Hays, dahil binuhusan mo ng juice tong damit ko, isponsoran mo ako ng sabon panlaba. Can you not talk to me? Wala akong pakialam sa'yo. Oo, anak ka ni Dad, pero hindi kita ituturing na kapatid, Milky. Jackie ang pangalan ko, hindi Milky. Ginawa mo pa akong gatas? Whatever, dun ka nga sa far away. Eh saan ba ang far away? Nakakainis kang kausap. Shoo ka nga. Sa ayot sa gusto mo, magkapatid tayo. Sisters forever. Ew, hindi ko kailangan ng kapatid at masaya naman ang buhay namin kahit wala ka. Hindi mo sure, masasaya ang buhay niyo kapag kasama ako. Bida-bida ako eh. O siya, hindi na kita kukulitin. Bukas na lang ulit. Total ay magiging housemate na rin naman na tayo. Ani Jackie at nginisihan si Chelsea. Padabog na naglakad pa si Chelsea. Kinabukasan ay nag-impake na siya at tumira na sa mansyon ni Alfred. Nakapagpaalam naman siya ng maayos kay Tita Madam at nangako naman siya na palagi niya pa rin itong aalagaan. At kapag hindi niya matagalan ng ugali ni Chelsea, ay babalik na lang siya sa bahay nila ni Madam. Hi, my beautiful malditang sister. Grabe, magkatabi pa lang mga kwarto natin. Masiglang bati niya nung nakita niyang lumabas sa katabing kwarto si Chelsea. Sira na agad ang araw ko. Pairap na sambit ni Chelsea. Sira ba? Gusto mo ayusin ko? Magaling akong mag-ayos ng mga sira, gamit man o tao. No thanks, hindi kita kailangan. Grabe ka naman, sister. Dapat nag-good morning muna tayo sa isa't isa bago tayo mag-away. Stop acting like we're close, Jackie. Hindi naman ako maarte, hindi kaya ako artista. Inis na nagmarcha paalis si Chelsea. Sa pananatili ni Jackie sa mansyon ay walang ibang ginawa si Chelsea kundi ang sungitan siya. Palagi siyang inaaway nito at ipinagtatabuyan pero hindi niya ito sinukuan. Imbis na umalis ay mas pinili niyang manatili at kunin ang loob ni Chelsea. Ngayong alam niya nang may pamilya pala siya, nais niyang magkasundo silang lahat. Close na siya kay Alfred at Naida. Si Chelsea na lamang ang bukod-tanging may ayaw sa kanya. Sister Chelsea, sumama ako kay Manang sa palengke kanina. May nakita akong hair clip. Binilhan kita. Bumili rin ako ng para sa akin para matchy-matchy tayo. Hindi naman ako bata para magsuot pa ng hair clip. Hindi lang naman bata ang nagsusuot ng hair clip ah. Si Tita Madam nga nag-hair clip din eh. Hindi naman yun bata. Tanggapin mo na to. Huwag ka nang umarte. Hindi ako maarte. Maarte ka. Oh, tanggapin mo na. Umirap si Chelsea
at tinanggap rin naman ang ibinigay niyang hair clip. Ilagay natin sa mga buhok natin. Utos niya. I don't want to. Masisira ang hairstyle ko. Ilalagay mo o ako maglalagay niyan, sister? Nakasimangot na inilagay ni Chelsea ang hair clip sa buhok nito. Ang cute natin! Ani Jackie. I think ako lang ang cute sa ating dalawa. Hindi ka naman kasi cute, Jackie. Natawa si Jackie. Di hindi na ako cute. Hala, ngayon ko lang naalala. May binili nga pala akong tuyo kanina. Kainin natin. Masarap yun, sister. Hindi ako kumakain ng tuyo. Masarap yun kaya subukan mo. Ayoko. Bakit ba pinipilit mo ako sa mga bagay na ayoko? Hindi pinakinggan ni Jackie ang sinabi ni Chelsea at kinaladkad niya ito papunta sa kusina para magluto. Habang nagluluto siya ng tuyo ay panay takip sa ilong si Chelsea. Bakit ka nagtatakip ng ilong? Hindi naman super mabaho tong tuyo ah. Mabango nga eh. Pambansang ulam to ng mga mahihirap. Pagkatapos magluto ay inihain niya na ito kay Chelsea. Ano, masarap no? Usisa niya. Paano ko malalaman eh, hindi ko pa nakakagat? Pagsusupladan ni Chelsea at nagsimula ng kumain. Ayan, nakagatan mo na. Masarap ba o hindi, sister? Fine, you're right. Masarap nga talaga ito. Diba? Sa susunod ay sardinas naman ang ipapatikim ko sa'yo. Tapos bagoong. Biglang ngumiti si Chelsea. Jackie, I'm sorry. Sorry saan? Sorry dahil sinusungitan kita. Napaka-immature ko. Sorry sa mga inasal ko. I guess, you're not that bad naman. Mabait ka naman. Pinagtitiisan mo rin ang ugali ko. Pumapayag na ako, tinatanggap na kita bilang kapatid ko. Nakangiti nilang niyakap ang isa't isa. Tuluyan na nga silang nagkaayos. Natuwa naman si Alfred nung nalaman niya ito. Kinagabihan, sabay-sabay silang naghapunan kasama ang buong pamilya. Anak Jackie, total ay nasabi mong elementary lang ang natapos mo. Gusto mo bang mag-aral ulit at magtapos ng kolehiyo? Pag-aaralin kita sa ibang bansa. Nako Papa, baka kung sa ibang bansa pa po ako mag-aral lalong hindi po ako makagraduate doon. Bakit naman? Magandang oportunidad ang mag-aral sa ibang bansa, anak. Papa, baka maubusan po ako ng dugo doon Why? Are you sick, sister? Nag-aalalang tanong ni Chelsea. Baka po lagi akong manosebleed kaka-English. Sabay-sabay namang nagtawanan ang lahat sa naging sagot ni Jackie. Palabiro ka talaga, anak. Maya-maya na putol ang kanilang kwentuhan nang bigla silang makarinig ng ingay sa labas. Nagtatahulan din ang kanilang mga alagang aso. What's that? Parang may naririnig akong kumakanta. Boses ipis. Sabay-sabay naman silang napalingon sa pinanggagalingan ng boses na kumakanta. Maya-maya ay dumarating naman ang kanilang kasambahay na si Aling Myrna galing sa labas. Sir, meron pong tao sa labas. Nangangaroling po yata malayo pa naman po ang Pasko, Aling Myrna. Mabuti pa, bigyan na lang natin sila ng pera. Pakikuha ang wallet ko sa kwarto, Myrna. Baka sila yung mga nangaharana para makakuha ng limos. Ay, sige po madam. Paalis na sana si Aling Myrna nang pigilan ito ni Jackie. Wait Aling Myrna, meron akong 50 dito sa bulsa. Pwede na siguro to. Wika ni Jackie at hinugot ang kanyang 50 pesos na sukli niya kanina sa binili niyang hair clip nila ni Chelsea. Ako na rin po magbibigay Aling Myrna, tapos na rin naman po akong kumain Tumayo na nga si Jackie para puntahan ang nanghaharana sa labas. Wait sister, sama ako. Wika ni Chelsea. Sabay niyang naglakad palabas ng bahay ang dalawa. At habang palapit sila ng palapit sa gate, ay mas nagiging malinaw ang tinig ng kumakanta. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin kong minsan ako'y manhid. Narinig nilang pagkanta ng isang lalaki na medyo pumipiyok pa nga. Nagkatinginan pa ang dalawang magkapatid at parehas pang napangiwi dahil bukod sa sintonado na ay pumipiyok pa ito.
kahit hindi naman mataas ang tono ng kanta. Unti-unti nga'y nakalapit ang dalawa sa lalaking kumakanta na may kasama pang gitarista. Unti-unting naging maliwanag kay Jackie ang itsura ng lalaki. At napakunot na pa siya nang mapagsino ito. Teka, ba't parang si Borge yung kumakanta? Oo nga, si Kuya Borge nga. Pagsang-ayon naman ni Chelsea at humagalpak ng tawa. Nang mga sandaling yon ay patuloy pa rin si Borge sa pagkanta at feel na feel pa nga nito. May hawak pa itong bouquet ng rosas. Borge, anong ginagawa mo? Wika ni Jackie at binuksan ng malaking gate. Natigilan naman si Borge sa pagkanta at inabot ang rosas sa kanya. For you, Jackie. Nandito ako para haranahin ka. Ayos ba? Kuya Borge, masakit sa tenga. Mas gusto ko pang pakinggan ng tahol ng aso kaysa sa boses mo eh. Kausap ba kita, Chelsea? Pambabara naman ni Borge kay Chelsea. Teka, wag nga kayong mag-away. Kinuha naman ni Jackie ang rosas. Ngunit pagkakuha nito ay hindi sinasadyang malaglag ang 50 pesos na hawak niya para ibigay sana ito sa akala nilang humihingi ng limos gamit ang pagkanta. Yumuko naman si Borge para pulutin yon. Why you have a 50 pesos with you, Jackie? Takang pagtatanong ni Borge at iniabot nga ito kay Jackie. Napakamot naman sa batok ang dalaga at napangiwi. Akala kasi namin sa loob may nangaharana para mamalimos. Ibibigay ko sana tong 50 ko. Ikaw pala yan. Oh, okay. But this is mine now. Kahit hindi naman pang 50 pesos ang boses ko. Tatanggapin ko na to dahil galing sa'yo. Tumikhim pa ito at hinagod ang lalamunan. Salamat pala dito sa bulaklak, Borge, pero sana hindi ka na kumanta. Ang mahalaga, gwapo ka. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan ang boses ko? Basta gwapo ka ngayong gabi, yun ang mahalaga. Sinasabi mo bang pangit ang boses ko? I am so offended, Jackie. Nag-voice lesson pa ako for a month para lang maging success ang pangaharana ko sa'yo. Tila nagtatampong wika naman ni Borge. Oo na, sige na. Maganda na yung boses mo. Huwag ka nang magtampo. Really? Nabuhayang sabi ni Borge. Oo nga, ang kulit. Pasalamat ka, pogi ka. Kiss me then. Ayoko nga. Hahalikan mo ba ako, hahalikan kita? Parang tanga to. Hindi naman tayo Demanding? Di ba sinagot mo na ako? At kailan kita sinagot, Aber? Natatawa at kinikilig na wika ni Jackie. The day you said you love me too, last March 28. Wow, may date pa talaga. Yes, at 3:32 p.m. Grabe, may oras pa talaga? Yes, at oras na din para ibigay mo ang kiss ko. Nag-voice lesson pa ako to give the best serenade of your life. Hindi naman maitago ang kilig ni Jackie ng mga sandaling yon. Hindi na rin naman talaga niya maitatangging iniibig na nga niyang lalaking nasa harapan niya ngayon. Samantalang si Chelsea na pa-walk out na lang dahil sa paglalandian ng dalawa. At mukhang kahit nga umalis siya, ay hindi na rin siya napansin ng dalawa dahil tila ba may sariling mundo ang mga ito. Kahit nga ang gitarista na kasama ni Borge ay naglakad na lamang palayo at binigyan na sila ng panahong makapag-usap pa. Asa na yung kiss ko? Nakangusong wika ni Borge at nakapikit pa ito. Ngunit imbis na kiss, ay isang pitik sa noo ang iginawad ni Jackie dito. Aray! What's that for? Nakangusong sambit nito. Matitikman mo lang ang labi ko sa mismong wedding natin. Bye, Borge. Good night. Wika ni Jackie at dali-dali nang iniwan si Borge at mabilis na isinarado ang kanilang gate. Nag-flying kiss pa nga ito sa binata na tila nangaasar pa. Mabilis na lumipas ang panahon at naging opisyal ngang magkasintahan ang dalawa. Kasalukuyan silang nasa bakasyon ngayon. Isang buwan na lang ay nalalapit na ang pag-alis ni Jackie patungong ibang bansa para doon ipagpatuloy ang kaniyang pag-aaral. Magkahawak kamay silang naglalakad ngayon sa dalampasigan habang papalubog na ang araw. Pagbalik ko, isa na siguro akong arkitekto. Matagal ko nung pangarap yun, mahal eh. Masaya ako na babalik ako sa pag-aaral para tuparin ang pangarap ko.
at para maging isang babaeng karapat-dapat para sa'yo. Yung babaeng may pinag-aralan. Yung babaeng may pagmamalaki. Yung babaeng may pangarap. Jackie, tanggap kita sa kahit ano pang meron o wala ka. Hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Tandaan mo yun. Huwag mong maliitin ang sarili mo sa mga bagay na wala ka. Pero dahil gusto mong makapagtapos ng pag-aaral, hindi kita pipigilan. Susuportahan kita sa mga bagay na gusto mong maabot. Dahil ngayon, ang pangarap mo'y pangarap ko na rin. Sinserong sambit ni Borge habang nakatingin sa kaniyang mga mata. Unti-unti namang nangingilid ang mga luha sa mata ni Jackie sa mga binitawang salita ni Borge. Salamat mahal sa suporta at pagmamahal mo sa akin. Sino ba ako? Isa lang naman akong janitress na sumapak sa'yo. Natatawang wika ni Jackie at dahil doon ay napatawa din si Borge nang maalala ang tagpong yon. Ang unang beses na may babaeng naglakas loob na sapakin siya. Dahil nga siguro doon ay naalog ang utak niya kaya humanga at umibig siya sa babaeng kagaya ni Jackie. At dahil sa sapak na yon, hindi ka na maalis sa isipan ko. Ikaw lang yata yung lalaking na in love agad sa babaeng nanapak sa kanya. Ganun siguro talaga pag meant to be. Hindi na kailangan patagalin pa. Kagaya ngayon, ayoko nang patagalin pa. I can't wait anymore, Jackie. Kumunot naman ang noo ni Jackie at tila ba hindi mahulaan ang ibig sabihin ni Borge. Anong ibig mong sabihin, mahal? Kunot noong tanong niya dito. Look up, Jackie. Wika ni Borge at sabay nga silang tumingala sa langit. Nang mapagtanto yun ni Jackie, ay napatakip siya ng bibig. Dahil nabasa lang naman niya sa isang mahabang tela na nasa buntot ng helicopter ang salitang, "Will you marry me?" Pagtingin nga niya kay Borge ay nakaluhod na ito sa kanyang harapan at doon na tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Mahal, handa ka bang pakasalan ako sa pagbabalik mo? Nakaluhod na wika ni Borge habang hawak ang nakabukas na kahon na may lamang diamond ring. Oo naman, mahal. Handang-handa ako. Inilahad niya ang kamay kay Borge upang handa ng isuot ang singsing. Dahan-dahan namang isinuot ni Borge sa daliri niyang singsing at pagkatapos noon ay hinalikan ng ibabaw ng kaniyang kamay. I love you so much, Jackie. Tumayo ito at hinalikan sa noo ang dalaga at pagkatapos ay iniikot ito sa ere. Hihintayin kong pagbabalik mo. Walang kapantay na kaligayahan ang mga sandaling yon para kay Jackie. Malinaw pa sa alaala niya ang bawat pangyayari ng araw na yon. Hindi nga niya mapigilan na hindi magbalik tanaw habang nakasakay siya sa eroplano, pabalik ng Pilipinas makalipas ang 7 taon. I'm coming back, Borge. Sambit ni Jackie habang nakatingin sa suot niyang engagement ring na kahit kailan magmula nang maisuot niya ito ay hindi niya inalis sa kaniyang daliri. Ngayon ay isa na siyang ganap na arkitekto, kagaya ng ipinangako niya para sa kaniyang sarili. Kumuha siya ng assessment test kung saan sinusukat ang level ng kaniyang kaalaman at dahil nakapasa siya doon ay agad siyang na-accelerate sa kolehiyo na hindi na niya kailangan pang tumuntong ng high school. Ibang-iba na siya ngayon pagdating sa pisikal na anyo. Marunong na siyang mag-ayos ng sarili. Maganda na rin ang kaniyang pananamit. Hindi na siya yung babaeng mukhang siga sa kanto at amoy maasim dahil bilad sa sikat ng araw kasama ang mga tropa niya noon. Ngayon ay isa na siyang babaeng magandang postura at tindig. Mataas ang pinag-aralan, ngunit ganun pa din ang puso, nanatiling mabuti. Sa unang taon niya sa Canada ay hindi naging madali. Palagi siyang umiiyak at namimiss ang mga mahal niya sa Pilipinas. Ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang tita madam, si Chelsea at ang mama at papa niya, at lalong-lalo na si Borge. Hindi naman naputol ang komunikasyon nila, ngunit pinagbawalan niya itong puntahan o bisitahin siya sa Canada dahil baka pag dumalaw lang ito sa kanya doon ay gustuhin niya nang bumalik ng Pilipinas. Kahit ayaw ni Borge ay wala na itong nagawa sa pakiusap niya. Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Cebu Pacific Air welcomes you to Manila.
Rinig niyang announcement sa eroplano. Ito na ngang pinakahihintay na pagbabalik ni Jackie. Alam ng kanyang buong pamilya na ngayon ang dating niya maliban kay Borge na sadyang hindi niya ipinaalam. Pagdating nga sa arrival area ay naghihintay sa kanya si Chelsea. "Sister!" Malakas na sigaw ni Chelsea at kumakaway pa ito nang makita siya. Agad naman siyang tumakbo papalapit dito at mahigpit silang nagyakapan. "OMG, you're so beautiful. I miss you, sis." Wika ni Chelsea nang bumitaw sila sa pagkakayakap. "Namiss din kita, sister. Hindi ako magiging ganito kaganda kung hindi dahil sa mga tips mo, no?" "Yes, your fairy god sister at your service." Wika pa ni Chelsea at nag-appear pa ang dalawa. "Let's go. Dad and Mom are waiting." Tinulungan na nga sila ng kanilang driver na ilagay sa sasakyan ang mga dala niyang luggage pagkatapos ay umalis na rin sila pabalik sa mansyon. "Namiss ko ang amoy ng Pilipinas. Gusto kong mag-ulam ng tuyo." Wika ni Jackie. "Don't worry, I prepared it for you." "Talaga? Thank you, sis. Hindi mo talaga kinalimutan ang paborito ko." "Paano ko makakalimutan sa tuwing magka-video call tayo? Lagi mong sinasabi na gusto mong kumain ng tuyo." Napataw na nga lamang silang dalawa. Makalipas ang halos 2 oras na biyahe pabalik sa bahay nila, ay sa wakas, nakarating na din sila. Agad naman siyang sinalubong ng kaniyang mga magulang, at pati na rin ang kaniyang tita madam ay nandoon at naghihintay sa kanya. "Jackie, namiss kita, anak." Wika ng ginang at isang mahigpit na yakap ang isinalubong sa kanya ng matanda. "Miss na miss ko rin po kayo, tita madam." "Ang laki na ng pinagbago mo, anak. Hindi ka na mukhang maasim." Lumuluha at tumatawang sambit ng ginang. "Napakaganda mo, Jackie." "Welcome back, Jackie, anak. Namiss ka namin ng mama mo." "Miss na miss ko rin po kayo, Papa." Matapos ang mainit na yakapan ay nagsalo-salo na din sila sa hapag upang mananghalian. "Handa ka na bang sorpresahin ang future husband mo, sister?" "Oo naman, handang-handa na. Nahanda mo na ba ang mga plano, sis?" "Everything is already set. Ikaw na lang ang kulang." Masayang wika pa ni Chelsea at kumindat pa ito sa kapatid. "I will meet you tonight, Borge." Sambit ni Jackie sa sarili na may ngiti sa labi at pagmamahal sa kanyang puso. 8:00 na ng gabi at panay ang tawag ni Borge sa messenger ni Jackie. Ngunit hindi ito sumasagot. Pauwi na siya ngayon at naglalakad na palabas ng kumpanya. Sa harap ng company naghihintay sa kanyang driver. "Mahal, bakit hindi ka sumasagot?" Nakakunot na wika ni Borge at tuwing gantong oras kasi ay alam niyang gising na ang dalaga at nauuna pa nga itong tumatawag sa kanya sa oras na magising ito. Pero ngayon ay mag-aalas 9 na ng gabi ay wala pa din itong paramdam. Nang makarating sa tapat ng kotse niya, ay agad niyang binuksan ang likod na pintuan at pumasok doon na nakatutok pa din sa kanyang cellphone. "Mang Ramon, let's go." Hindi man lang nag-angat ng tingin si Borge at nakatutok pa rin ito sa cellphone at saka tuluyan na ngang umandar ang sasakyan. Sa mahabang biyahe pabalik sa bahay ay nakabusangot lang si Borge dahil hindi pa din nagre-reply sa kanya si Jackie. Nang makarating sa kanyang bahay, ay bumaba ang kanyang driver upang pagbuksan siya ng pinto. "Thank you, Mang Ramon." Wika ni Borge at tuluyang lumabas ng kotse nang mabuksan ang pinto. Hahakbang na sana siya nang may mapansin siyang kakaiba. Nilingon niya ang driver. "You're not Mang Ramon. Who are you?" Wika ni Borge sa bulto na nakatalikod sa kanya. Sigurado siyang hindi ito bulto ng isang lalaki, kahit pa nakasuot ito ng puting polo, sombrero at itim na slacks. "Your future wife." Wika nito. Tila tumigil ng pag-ikot ng mundo para kay Borge nang marinig ang tinig na yon. Inalis nito ang suot na sombrero at tuluyang bumagsak ang mahabang buhok na nakaipit doon. Parang slow motion ang lahat kay Borge hanggang sa dahan-dahang humarap ang babae at doon nga'y tila tuluyan ng
Nahulog ang puso niya nang makita ang babaeng nasa harapan niya ngayon na kahit tagal niyang kinasabikan na muling makita. Jackie. Walang isang segundo na tinawid ni Borge ang pagitan nila at niyakap ito ng kay higpit at hindi nga niya napigilan ng mapaluha. Damn, I miss you so much, baby. Ginantihan naman ito ng mas mahigpit na yakap ni Jackie. Miss na miss din kita, mahal. Surprise! Nandito na ako, ang soon-to-be misis mo. You know, let's get married tomorrow. I cannot wait. Tila hindi makapaghintay na sabi ni Borge. Kahit ngayon, Jackie, handa na kitang pakasalan. Oo, bukas na talaga ang kasal natin. What? Really? Nagtaka naman bigla si Borge sa sinabi niya. Oo, nakahanda na ang lahat. Ikaw na lang ang kulang. Nakangiting wika ni Jackie. Kinabukasan ay hindi nga makapaniwala si Borge na kasal na nga nila. Handa na ang lahat at literal na siya na lang ang kulang at hindi nakaalam. Walang kapantay na kaligayahan ang mga sandaling yon para kay Borge. Lalo na nang makita niya si Jackie na napakaganda habang naglalakad sa aisle ng simbahan at unti-unting papalapit sa kanya. Ang babaeng matagal niyang pinangarap na makasama at simula nga sa araw na ito, matutupad na ang pangarap na yon. Pangarap na habang buhay sa piling ng babaeng pinakamamahal niya. Makalipas ang 5 taon. Daddy! 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 Where are you? Mommy got her water broke. My baby brother is coming! Sigaw ng batang si Aika habang hinahanap ang daddy niya. What? Wait! I'm here at the comfort room, baby. Daddy sabing number 2. Tell your mom to wait just a little bit, okay? Anong wait a little bit, Di Guzman? Bilisan mo dyan! Manganganak na ako! Tara na sa ospital! Bilisan mo! Nang marinig ni Borge na tinawag na siya sa apelyido ng misis niya, ay alam na niyang lumabas na ang pagiging dragon nito. Kaya tila ba umurong ang gusto niyang ilabas. Okay, mahal. Nandyan na ako. Dali-dali namang naghuhugas si Borge. Pawis na pawis pa nga siya nang lumabas sa banyo. Nakasuot lang siya ng sando at boxer shorts. Ngayon kasi umaga ng linggo at wala siyang pasok sa trabaho kaya ganito lang ang itsura niya. Bilisan mo! Ang galit na sigaw na ngayon ni Jackie ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi naman maganda o gaga si Borge sa kung anong uunahin. Kinuha nga niya ang mga nakahandang gamit nila papunta sa ospital. Nakaredy na nga ito nung 1 linggo pa dahil kung sakaling ang dumating ang araw na ito ay ready na sila. Tinulungan naman si Borge na makakatulong nila na ilagay sa sasakyan ang mga gamit. Binuhat din niya ang kanyang anak na si Aika at pinaupo ito sa tabi niya sa unahan. Dali-dali nga niyang pinaandar ang makina at inatras sa grahe ang sasakyan at tila ready na ready nang umalis hanggang sa marinig na naman niyang isang malakas na sigaw. Daddy, si Mommy! Di Guzman, saan ka pupunta? Nandito pa ako! Buwisit ka talaga! Sigaw ni Jackie at doon nga napagtanto ni Borge na hindi pa pala nakasakay ang asawa niya sa sasakyan. Kita niyang umuusok na ito sa galit at nakahawak pa sa tiyan na tila ay namimilipit sa sakit. Sorry, mahal. Nataranta lang ako. Dali-dali siyang bumaba ng sasakyan. Lumapit siya sa asawa at inalalayan ito. Buwisit ka talaga? Bakit mo ko iiwan ha? Wika ni Jackie at pinagpapapalo ang asawa. Sorry, mahal. Huwag ka nang magalit. Aray ko, tama na. Sorry na nga eh. Halika na, baka lumabas na ang junior ko. Tagumpay ngang naisilang ni Jackie ang pangalawa nilang anak ni Borge. 6 na taon na ang panganay nilang si Aika bago ito muling nasundan. Ang cute-cute ng baby brother ko. I love you, baby! Wika ni Aika at hinawakan ng maliit na kamay ng sanggol. Napaka-pogi ng baby na yan. Manang-mana sa daddy. Proud na proud naman na wika ni Borge. Manahimik ka. Akala mo nakalimutan ko na yung kasalanan mo kanina, ha? Masungit na wika ni Jackie. Sorry na nga, mahal eh. Anong gusto mo? Kahit ano bibigay ko. Gusto mo bang anakan ulit kita? Kahit ngayon ready ako.
Alam mo namang mahal na mahal kita at handa akong bigyan ka ng magandang lahi. Manahimik ka, Di Guzman. Hindi pa ako nakaka-recover, oh. Baka gusto mong yung tahi ko dito sa brilyante ko, ilagay ko dyan sa bibig mo. Mga tawanan at hagik-hika ng maririnig sa loob ng kwarto na yon ng ospital. Tawanan ng isang buo at masayang pamilya na punong-puno ng pagmamahalan. Mahabang panahon nang lumipas. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang mga daang tinahak. May mga problemang nalagpasan. May mga pangarap na tinupad. May mga pagkakamali na itinama. Kagaya ni Tonyo na pinagpatuloy ang pangarap at isa na ngayong ganap na guro sa elementarya at nalalapit na ring ikasal. Si Cardo na ngayon ay nakapagpatayo ng sariling negosyo at bumuo na rin ng sariling pamilya. Si Celia na na-promote na bilang head janitress. Si Tita Madam na ngayon ay matanda na rin at sinusulit ang sandali sa pag-aalaga sa anak ni Jackie at Borge. Si Alfred at Naida na sinusulit ang bawat sandali na magkasama. Si Chelsea na ngayon ay malapit ng manganak sa panganay niyang anak. At si Jackie na ngayon ay may masaya at kumpletong pamilyang hindi niya ipagpapalit sa kahit ano paman. Pamilyang patuloy niyang iingatan dahil ito ang pamilyang pinangarap niya noon na hindi niya naranasan. Isang kumpleto, payapa at matatag. Ang buhay ay laging may dalang hamon. May mga inaasahan at may mga dumarating na parang bagyong walang babala. Ngunit sa bawat pagsubok ay may aral at sa bawat pagkalugmok ay may pagkakataong bumangon. Hindi man laging madali ang daan. Bawat hakbang pasulong, gaano man kaliit, ay patunay ng ating katatagan. Maaring mapagod tayo, maaring masaktan. Ngunit hindi tayo kailanman tunay na talunan hanggat pinipili nating magpatuloy. Sapagkat sa huli, hindi kawalan ng problema ang sukatan ng tagumpay, kundi ang tapang na harapin ito. May pananampalataya, pag-asa at pusong handang magsimulang muli. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.